Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong may taguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo na may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Datapuwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon sumasa inyo ang Kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito, talikdanan ninyo ang masasamang hilig ng katawan at naghihimagsik laban sa Espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng walang pananampalataya, ngunit kahit sa pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa, Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat malaman, tayo Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo ng puso'y nagdiriwang, umaawit,
nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Say Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak na Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya, at tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag kanya. Iniwaksin niya ang kanyang mga balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa kanilang lahat. Magandang tanghali po, Father. Mainit na tanghali. Kayo po ba'y nakapananghalian na? Asya, pare-pareho po tayo. Ano? So welcome po sa parokya at pambansanang dambana ni Padre Pio. Lalo na sa mga unang pagkakataon ay nakabisita po dito. So meron po tayo kanina na bagong dating, kasamahan po ni Padre Rick ng San Simon, na grupo ng San Simon Tarlac, Pampanga pala, at grupo ng mga CWL. So welcome po. First time nyo po. Ayan. Sa mga first time na mga taga San Simon din, CWL, palakpakan po natin sila. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagbisita at nawa kung anuman po ang inyong hangari, mga intensyon, at mga prayers through the intercession of Saint Padre Pio ay makamit ninyo ayon sa kalooban ng Diyos. So tayo pong lahat ngayon ay nagkatipon ngayon at umaasa na biyaya ng Diyos sa tamang pagpapala niya ay lubos. Ano man ang ating idulog sa Kanya ay maaaring maging posible. Ito'y ayon lang sa Kanyang kagustuhan at mga bagay na makakabuti para sa atin.
Sa araw pong ito, meron po tayong natatanging karakter na binasa ngayon sa ating ebanghelyo. At walang iba kundi si Bartimeo, isang pulubi o isang namamalimos at isang bulag. At dito sa ating ebanghelyo binanggit na naglalakad si Jesus kasama ang iba pang mga alagad palabas ng Jericho. At nadinaanan nila ito ngang si Bartimeo na namamalimos. Halos araw-araw, si Bartimeo ay pumupunta doon at umuupo sa tabi ng daan o sa mga bangketa upang mamalimos. At habang siya ay namamalimos, dumaraan ng maraming tao. Naririnig niya ang pangalan at yung tungkol kay Jesus. Ang mga taong ito ay pinag-uusapan yung mga natatangi na mga pangaral, mga pagtuturo ni Jesus. At hindi lamang yun, kundi yung malaking pagmamalasakit ni Jesus sa mga tao. Ganon din ang mga himala na ginagawa ni Jesus para sa mga tao. Mga kapatid, ang himala po ng pagpapagaling na ito para sa bulag na si Bartimeo ay may tuturing na siyang pinakahuling himala sa ministry ni Jesus. Dahil sa dami ng mga tao, tinangka pa nga ni Bartimeo na lumapit kay Jesus. Subalit, yung mga crowd mismo gusto siyang patahimikin at hindi makapalapit o di kaya hindi mapansin ni Jesus. Subalit, ano yung ipinamalas ni Bartimeo? Ipinamalas ni Bartimeo ang malaki niyang pananalig, ang malaki niyang pagtsatsaga, pananampalataya. At nang sa ganoon, magkaroon ng katagunan o katugunan ang kanyang ninanais na mangyari sa kanyang buhay. Ang pagtawag po ni Bartimeo kay Jesus na anak ni David ay nangyari sa unang pagkakataon sa Ebanghelyo ni San Marcos sa paggamit ito ng titulo bilang si Jesus, anak ni David. My dear friends, sa palagay niyo po ba, napaka-desperado na ni Bartimeo para hanapin at ipilit ang sarili na ilapit kay Jesus? Maaring lubos po yung paghahangad ni Bartimeo para mapansin ng ating Panginoong Jesus sapagkat ginagamit niya ang anumang lakas at pagkakataon makalapit lamang kay Jesus. Dahil sa mga naririnig at impormasyon na nalalaman niya tungkol kay Jesus, nandun yung eagerness, nandun yung paghahangad ni Bartimeo. Batid ng taong ito na tanging si Jesus lamang ang makapagpapagaling sa kanyang pagkabulag. Ganun pa man, yung pisikal na pagkabulag ni Bartimeo ay hindi po nagpatigil sa kanya upang may pahayag kung sino talaga si Jesus. At bakit kaya? Sapagkat si Bartimeo ay meron tayong tinatawag na eyes of faith o yung mata ng pananampalataya na marami sa atin ay wala na o maaaring nakakalimutan ng marami sa atin. So my dear friends, sa totoo lamang po, napakapalad kung tutuusin ng bawat isa sa atin na nakikita ang kagandahan ng mga ipinagkakaloob at nilikha ng ating Panginoong Jesus. Masdan nyo yung mga katabi nyo.
Hindi ba napakagandang nilikha ng Diyos, yang mga katabi nyo? Bakit nakasimangot yung iba pagtingin sa katabi? Hindi ba kayo nagagandahan o nagagwapuhan o pleasing sa inyo? Ay gano'n na sinasabi sa atin. Mapalad tayo ng mga nakakakita sapagkat nakikita natin ang kagandahan ng bawat nilalang at nilikha ng Diyos. Sa tingin nyo ba may pangit na nilikha ang Diyos? Hindi makasagot yung iba. Ano? Mapalad. Subalit, ang nakakalungkot, ang marami sa atin, pinipili pa rin na mamuhay sa kadiliman, ganong may kakayahan namang makakita. Sa ating mga nagagawang pagkakasala, mga kapatid, napakadami pa din ang tunay na nagbubulag-bulagan. Marahil ang ilan sa atin, hinahayaang matakpan na mga material na bagay ang ating mga paningin para sa katotohanan. Kaya nga hindi ba ngayong sa mga panahong ito, palasak na palasak, yung pagtatakip ng katotohanan, palasak ang mga salitang, Your Honor, hindi ko po alam, wala po ko alam. Tinatakpan ang katotohanan, nagbubulag-bulagan. Huwag na nating hintayin na magaya tayo tulad ni Bartimeo na nawala ng paningin bago pa papagningasin ang ating mga pananampalataya kay Jesus. My dear brothers and sisters, ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay nag-aanyaya po sa ating lahat. Dabagamat may kakayahang makakita, ay tawagan natin si Jesus. Tawagan siya ng ubod lakas tulad ng ginawa ni Bartimeo. Dahil si Jesus ay naghihintay lamang sa atin. Malakas nating isigaw ang pangalan ni Jesus tulad ng malakas na pananalig na mayroon si Bartimeo. Nakasisiguro ako, kung bukas ang ating mga puso sa mga sandaling ito ng ating mga buhay, ang ating pagtawag kay Jesus, ay nakasisigurado akong maririnig niya at tiyak na pagagalingin ng Panginoon anuman ang dinaramdam at pinagdaraanan natin sa ating mga buhay. Totoo, hindi naman bingi ang Diyos, maririnig niya. Katulad ni Bartimeo, maging matyaga tayo at maging malakas ang pananalig ng tulad sa Kanya. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakahiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayon din naman matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo,
magkaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
masdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Nadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit akong buong galang. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtas ay tiyak kung hawak mo ko. Magdiriwang ang hari ng Diyos, siyang dahilan, ang sa iyo ay nangako, kalakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umawit, umawit, umawit ako buong galang. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kawaan upang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa salandasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, mendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwinay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ilan pong mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, Sabado, ika-1 ng Hunyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga, na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ikalima, ang imahe ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila, ay dadalaw dito sa pambansang dambana ngayong Sabado, ika-1 ng Hunyo, sa ganap na 11 ng umaga upang magpalaganap ng debosyon. Mananatili dito ang Mahal na Birhen hanggang ika-8 ng Hunyo. Kayo pong lahat ay naanyayahan. Ika-6, sa diwa ng pagtutulungan, ang pambansang dambana ay magkakaloob ng mga kagamitang pampaaralan para sa mga kabataang higit na nangangailangan. Kaalinsabay ito ng pagunita sa kapistahan ng tagapagtatag ng Adorno Fathers na si San Francisco Caracciolo. Katulad ni San Francisco na may pusong matulungin, kayo po ay aming inaanyayahang magkaloob ng anumang donasyon para sa nasabing programa. Mangyari makipag-ugnayan sa pamisahan at opisina ng parokya para sa iba pang mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga mapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang hapon po at mag-ingat po kayo sa inyong mapag-uwi sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po. Mayo at ipahayag kanyang paggaling at habag. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda na